Hi angels and free spirit, welcome to the Charm Star, and today's reading is another collective energy. Ayan, so para po to sa mga no contact, kung sino man po yung mga taong nasa isipan ninyo na wala po kayong contact, ito po yung reading na para sa inyo, para sa mga single, separated, married at couple. Ayan, kung sino man yung mga nasa isipan nyo na tao na wala kayong contact o hindi kayo nag-uusap, eto, alamin natin yung situation, challenge, advice, and outcome, kung bakit at anong dahilan, okay? Ayan, para po dun sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At dun po sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description box po yung ating link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Okay, so umpisahan na po natin. Para sa mga no contact, ayan, sa mga no contact, kahit ano pang relasyon ninyo, sa mga taong nasa isipan ninyo na hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nakikita, alamin natin yung situation nila. Ayan, at kung ano yung mga laman ng mga isipan nila, okay? Ayan, so ayan, so ito yung situation, challenge, advice, and outcome nila. Okay, so some of you, may mga person kayo na nakaaway nyo lately, nakasagutan kung bakit hindi kayo nag-usap, hindi kayo nag-away. Okay, umpisan natin dito sa mga magkakarelasyon, na ang relasyon is friendship. Ayan, maring kapatid ninyo, maring kamag-anak, maring kaibigan, maring lovers nyo na rin, okay? So, yung pinag-awayan ninyo, okay, so, some of you, may nababayb ako dito na yung reason ng pinag-awayan ninyo, bakit biglang nag-iba yung takbo o ihip ng hangin, na samantalang ang ganda-ganda ng pakikitungo, pakikisama ninyo dito sa mga taong ito, noong una at first time ninyong kumbaga, some of you is first time, some of you is third time, some of you is matagal na. I mean, marami nang nangyari. Kumbaga, matagal na kayo may mga pinagsamahan na kayo. Okay. So, ito yung reason. May nababayba ko dito na yung reason kung ano yung dahilan is about pera. Ayan. So, pera yung pinagtalunan, pinag-awayan, kumbaga, sagutan. Ito. Ayan, mga mga simple lang yung argue ninyo before, pero lumala. Ayan. Kumbaga, nagkaroon kayo ng sagutan, bangayan. Ayan. So, yun yung nakikita ko dito. Some of you, pinag-awayan yung regarding sa ipon o kinita ng hindi ko alam kung anong klaseng basta merong kita. Hindi ko alam kung ano yun eh. Basta hindi niya tinukoy kung anong klaseng kinita ito, okay? Maring business siguro, maring ipon, savings ninyo. Ang tawag dito, meron kayong savings na savings ninyong dalawa. Ayan. So, yun yung reason kung bakit hindi na kayo nag-uusap ngayon, dahil nga yun yung pinagtalunan ninyo, okay? So, some of you, may nababayb ako dito na hopeless and homeless. Okay? Eto may edad na. Kumbaga, dahil wala nang maibigay sa inyo yung tao, or wala na kayong maibigay, vice versa ha. Ito yung situation kasi na nababayb ko eh. Maaring kayo, wala na kayong maibigay sa kanila, at maaring sila, wala na ring maibigay sa inyo, kaya gusto ninyong limitahan or mawala o umalis yung taong, o kayo yung gustong paalisin at maaring kayo yung gustong magpaalis sa kanila. So, vice versa. Sa nakikita ko dito ha,
Ayan, gaya nga ng sinabi ko, wait lang ha. Pinost ko lang kasi nahihirapan ako, baka may masagasaan kasi ako dito, baka may matamaan sa sinasabi ko sa akin pa magalit. Ayan. So, yun yung nababibe ko dito. Some of you is kamag-anak ninyo, kadugo ninyo, kalahi ninyo. I mean, tag dito, friends, kamag-anak, nandoon na lahat nandoon na. So, maaaring naging ex-lover mo din to Maaaring naging kayo din dati. Ayan. So, halo-halong energy yung nababibe ko dito, okay? Yun nga, unang-una ng pinagtalunan ninyo is about money, pera, ganyan. Properties, mga ganun. So, parang, yun na lang kasi yung, yung natitirang alas ninyo. Kumbaga, yun na lang yung natitirang alas ninyo. Kaya, parang ayaw nyo nang mawala. Okay? Ayaw nyo mawala sa inyo, o ayaw nilang mawala sa kanila. Although, hindi naman mawawala, Pero, yun yung pinagtatalunan ninyo, about material na bagay. Okay? Isa na ako doon. Ayan. So, lahat ng energies nandito kasi. Na medyo ingat-ingat ako sa mga sasabihin ko dito kasi sigurado ako na merong masasaktan sa sasabihin ko. Maaring kayo yon, maaring sila yon. Okay? Kasi vice versa. Vice versa yung nababibe ko dito. Sa challenges, eto ha. Meron ako nababibe dito na magkaiba kayo kasi ng ng level, ng standard. Magkakaiba kayo. Eto yung standard na nakikita ko sa inyo. Yung isa, wala nang karelasyon. Wala siyang kaibigan, walang kamag-anak na walang kamag-anak na gusto siyang kunin o kupin. Okay? Pero itong isa, kumbaga, siya yung kumbaga, dito sa isang tao na to, feminine energy na nababibe ko is kaya niyang tumayo, kaya niyang buhayin yung sarili niya. Kumbaga ito yung strong independent woman. At yung isa naman naglalakas loob pero deep inside weak siyang tao. Ayan, weak siyang tao, mahina siyang tao, ganun. Walang kakayahan. Magaling lang sa manumbat, mangwenta, magsalita, mga ganun. Pero deep inside, talunan. Alam mo 'yon, poor, ganun. So hindi porket poor na sinabi ko mahirap na, hindi ganun. Kumbaga siya, feeling pa victim, mga ganun. Feeling pa victim, feeling kawawa, feeling iniwanan o feeling walang-wala, mga ganun. Yun yung nababibe sa kanya. Etong isang tao na to naman na nakikita ko dito is siya yung strong independent woman. Wala siyang pakialam kung ano yung haharapin niya sa susunod. Kaya niya yung sarili niya. Okay? Some of you naman, yung nababibe ko kasi dito, talagang as in, maraming gustong kumupkop dito sa tao na to. Lalaki man o babae, maraming gustong kumupkop sa kanya at gusto siyang alam mo dito yung nakikita ko dito kumbaga pag-aagawan ka pa nila dito ka na lang o dito ka na lang o doon ka na lang, mga ganito yung kumbaga hindi sa akin siya, hindi sa akin siya, hindi sa akin siya, yun as in talagang pinag-aagawan ka, ganon. Kasi maraming nagmamahal sa'yo, okay? Maraming sumusuporta sa'yo, kumbaga proud sila na naging kadugo kanila. Proud sila na naging kamag-anak kanila. Proud sila na naging kaibigan kanila. Proud sila na naging karelasyon kanila. Proud sila na naging parte ka ng buhay nila. So, proud sila sa'yo. Kumbaga, bilib sila sa'yo. So, apat yung nakikita ko klase ng tao dito, no? Apat yung nakikita ko ng klase ng tao dito. Ayan. Si masculine naman, sa nakikita ko sa kanya, ganun din. Kumbaga, stable naman siya. Hindi siya kawawa, hindi siya mahirap, hindi siya mayaman, pero napaka-strong ng energy niya. Bossy type, alam mo yun? Bossy type na stable yung sitwasyon niya. Yun yung nababibe ko dito na nakikita ko sa kanya. Ayan, gaya nga ng sinabi ko, yung reason kung bakit wala kayong contact, kasi nga ang pinag-aawayan ninyo is material na bagay. Pera, bahay, sasakyan, mga properties na kung anong meron kayo, na kung anong meron kayo, yun yung nababibe ko dito, na parang ayaw ninyong mawala or ayaw nilang mawala sa kanila.
kumbaga ayaw na nilang balikan yung hirap ng buhay dati. Pero may nababibe ako dito na kadugo ninyo o kamag-anakan o friend ninyo na may edad na, maring lola, maring lolo ninyo, na gusto nyong paalisin o ayaw nyong patirahin sa ano ninyo, sa bahay ninyo. Yun yung nababibe ko dito na na nangyayari. Kumbaga, mismong pamilya niya, pinagtatabuyan siya. Mismong pamilya niya, ayaw siyang kupkupin. Mismong pamilya niya, ayaw nila sa kanya. Okay? Ayaw nila sa kanya kasi meron siyang ugali na tawag dito, yung arrogante. Yun yung nakikita ko na bossy type, mahigpit, stricto, na halos gusto niyang kontrolin lahat ng tao sa paligid niya. Alam mo yon, gusto niyang manipulahin yung mga tao na nasa paligid niya. Hanggat maaari, siya lang yung may right o karapatan na magsalita. Ganon. Kumbaga, pag siya kasi nagsalita, tikom lahat ng bibig ng mga taong nasa paligid niya. At siya lang yung strong energy na nakikita ko na talagang as in magsasalita ng magsasalita. Ganun yung nababibe ko dito. Ito vice versa to, babae o lalaki. Wala siyang specific na gender na tinutukoy dito. Basta yung nakikita ko dito na feminine siya pero yung energy niya is masculine energy. Meron naman dito na masculine siya pero feminine energy. Yung nababibe ko kumbaga vice versa nga. Ayan. So sa nakikita ko dito, kaya wala kayong contact, binalak nyo, kinat ninyo, binalak nyo sa lahat ng social media, binalak nyo sa mga cellphone ninyo para hindi kayo matawagan. Binalak ninyo sila kasi gusto nyo magbigay ng boundaries sa sarili ninyo kasi ayaw nyo magpagambala o magpagulo, magpa-istorbo o anything dyan. Kasi nauuwi sa away nauuwi sa away, nauuwi sa sambatan, sa sagutan, yung usapan ninyo. Kumbaga wala kayong matinong pinag-uusapan. Kasi labo-labo na. Alam mo yun, labo-labo yung pinag-uusapan ninyo. Kung saan napupunta yung topic ninyong dalawa. Hanggang sa nauungkat yung mga issue pa, past issue pa, nauungkat. So, yun yung nakikita ko dito. Ayan. Ayaw magpatalo ng bawat isa sa inyo. Gusto nyo parehas kayong panalo. Gusto nyo, siya, pinagpipilitan niya yung alam niyang tama, ikaw naman pinagpipilitan mo rin yung alam mong tama. Pinagpipilitan din naman niya yung mali niya, pinagpipilitan mo rin yung mali mo. So, vice versa yung energy. Yun yung reason kung bakit wala kayong contact ngayon. Pero, the good thing naman na ginawa ninyo na kumbaga nagbigay kayo ng space sa sarili ninyo, naglagay kayo ng boundaries sa sarili niyo, gaya ng pagbablock ninyo dito sa tao na to para hindi na kayo nakakausap, is yung mag-heal ka sa mga past na pinagdaanan mo. Alam mo yun? Kasi, sabi nga dito, kung sila yung nasa ibabaw dati, at ikaw yung nasa baba niya, ngayon naman, baligtad na yung sitwasyon, baligtad na yung mangyayari. Ikaw naman ngayon yung nasa top, at sila naman yung nasa down. Kumbaga, what goes around comes around. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yung ginagawa mo sa kanila, so wag mong gawin din yung ginagawa nila sa'yo na hindi maganda, na ayaw mong ginagawa nila sa'yo tapos gagawin mo rin sa iba. Pero kahit ayaw mong gawin yon, mangyayari at mangyayari. Kung ayaw mo silang gantihan dahil sa ginawa nila sa'yo, mangyayari at mangyayari din sa kanila yon. Pero ibang tao na ang kumbaga yung makakasagupa, mga ganun. O kumbaga ibang tao na ang gagawa nun para sa kanila. Kumbaga yun yung deserving nilang mangyari at yun yung karma sa kanila. Yan, yung dun sa mga nambibiktima at yung feeling pa-victim, sila pa yung feeling pa-victim. Yun yung nababibe ko na mangyayari sa kanila. Okay? So, sa nakikita ko, sa advice naman, ayan, so magiging successful ka naman kung wala silang believe sa'yo dati. Akala nila wala kang mararating, wala kang hindi ka sisikat sa mga ginagawa mo, hindi ka magiging popular sa mga ginagawa mo. Kung wala silang believe at tiwala sa iyo before, sa nakikita ko dito, balang araw makikita na lang nila kung ano yung magra-rising shine. Alam mo yon, na individual yung nakikita ko dito. Ayan, kumbaga, kung akala nila is talunan ka, hindi ka talunan. Ayan, vice versa, vice versa.
Ayan. Para kung gusto niyo po malaman yung sitwasyon ninyo, pwede po kayo magpabook ng reading, personal reading. Nasa description box po yung link kung saan niyo po ako pwedeng kontakin para at least alam niyo po kung ano yung mga totoong sitwasyon ninyo at kung ano yung mga dapat nyong gawin dahil meron po tayong advice at outcome. Ayan. So maraming salamat po. Thank you and see you next vlog. Bye bye.